living for today. For a minute I don't stay, I just visit, have no shame, I admit it. Looking right at me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now. Swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, there ain't no time to fall. Try to live, get it on, you got one life to pop. Thinking big, never small, cause you gotta want it all. When you finally get that call, you get ready, take it on. Need a hand out, I already stand out. Starting to advance now, ready to expand now. You don't have a chance now, cause we're in demand now. Make it by the grand now, feeling in command now. They're looking right at me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now. Get retarded, get the party started, yeah, get the party started, yeah, so let me get up on it, yeah. Bitch, you got me fucked up, I don't know what's up. Pour that shit in my cup, we bout to turn up. Crank this shit up so loud, sounds like we're sold out. In front of a whole crowd, we lose control now. Y'all take this shit too personally, everybody got a different version of me. Everybody gotta be learning from me, everybody wanna be working with me. And I feel like there's uncertainty and urgency to find out what you wanna be. But honestly, we change our minds constantly, so stop and breathe and find out who you wanna be. Failure ain't an option, so I'd be cautious. I hope that you're watching. Don't try to stop this, work until I'm nauseous. Cause I will not quit, no, because I want this. Don't try to stop me, failure ain't an option, so I'd be cautious. I hope that you're watching. Don't try to stop this, work until I'm nauseous. Cause I will not quit, no, because I want this. Don't try to stop me now. Did you learn anything? Really worth anything? 200 grand later and we're not even working. Student loans worth more than what we're earning. Best lesson I learned is to keep on searching. Find your true passion and get to work. And better take action or you end up serving. Yeah, that's a fact. So you better clean up your act. So you better raise up a sack and tell the world they can suck on that. Don't come back, pack your bags. You take a trip and don't relax. You hit the switch and just attack. You find your niche and make some racks. Don't hold back. Everybody wake up. It's time to break up with the life you made up. It's time to trade. Ladies and gentlemen, good morning and good evening. Generation has welcome to the most exciting event of Eagle Nest Empire.
Catch us today as we present another episode of New Empowered Consumer Orientation. New learnings and enjoyment from aspiring speaker awaits you that we will surely motivate to do more. So sit back, relax, and focus. But before we start this event, let me introduce our host for today. A former OFW, now Check Achiever and Travel Qualifier, and top leaders in our community. Let us all welcome Coach Marites Buenflor. Alright, good morning and good evening and good afternoon po sa atin lahat dito sa loob ng ating Zoom. Ay, rinig po ba ako? Type 1 naman po dyan kung naririnig niyo po ako. Ayan. Rinig ka. Ayan, rinig po ba ako? Ayan, so shout out po muna sa mga business partner po natin, OFW ngayon. Ayan, shout out po sa inyong lahat dyan. Ayan, kumusta po kayo? Kumusta po ang maghapon nyo dyan? Ayan. And then, syempre, kumusta lang po yung dito sa Pilipinas? Ayan, so alam ko po na nasa mabuti po tayo ngayong kalagayan kasi nandito po tayo sa loob ng Zoom kahit po busy tayo. Ano po? Ayan, so you have 4 minutes para mag-send po ng link para sa ating mga leaders na wala pa po dito sa loob ng ating Zoom. Ayan, so ikalat-kalat niyo po yung link para hindi lang po tayo yung matuto sa ating topic ngayon. Ayan, di ba? And then, syempre, madami po tayo na matuto ngayon. Ayan. Ayan, so may ano na po ba kayo? May idea na po ba kayo kung ano po yung topic natin ngayon? Ayan, so ang topic po natin ngayon is NECO, New Empowered Consumerism Orientation. Ayan, so maganda po ito sa atin lahat. And then syempre lalo na kung ikaw ay bago. Ayan, so kung bago ka po ngayon, ayan, so mag-take down note ka, magkuha ka po ng Millionaire Ballpen and notebook mo. And then, syempre, ang itatopic po ng ating speaker ngayon, isusulat mo po siya kasi in case man po na makalimutan mo, may babalikan ka po sa notebook mo. O, di ba? Hindi, pag binalikan mo yun, ibig sabihin, hindi mo siya makakalimutan kasi nandyan nakasulat. Ayan. So, syempre, kung ikaw din po luma, ayan, so mag-stick ka lang po dyan. And then, syempre, makinig at mag-take down note din po. Para ma-refresh ka din po, malay mo kasi ito na lang din po yung kulang para lumaki po yung grupo mo. O, di ba? Lahat po tayo mag-take down note. Ayan. So, you have 2 minutes po para ikalat po ang ating link. Ayan. So, shout out po sa ating lahat. Ayan, padamihin po natin ang nandito sa loob ng ating Zoom. Ayan, kaya kalat-kalat po ang link. Ayan, para hindi lang po tayo ang matuto ngayong gabi. Ayan, so di ba? Wag po kayong kung nandito na po kayo sa loob ng Zoom, wag po kayo nang magbaba or umalis sa Zoom natin kasi baka mamaya po pagbalik nyo hindi na po kayo makapasok sa link o sayang naman po, di ba? Hindi na po kayo maka-attend ng training natin. And don't forget po, sobrang ganda po ang topic natin ngayon kaya wag na wag po kayong aalis dyan. Ayan, shoutout po sa 57 participants dito sa loob ng ating Zoom. Ayan, so kalat-kalat pa po ang ating link sa mga bago nating leaders and then syempre sa mga wala pa po dito. Ayan. Ano pa? Ayan, so kalat-kalat po ang link. Ayan, may 1 minute pa po tayo para ikalat po ang ating link sa mga kababayan nating OFW na wala pa po dito sa loob ng ating Zoom. Ayan, so send na po sa kanila para makapasok po. Ayan. Alright, ayan. So, pasa-pasa po ang link. Kasi may 1 minute pa po tayo. Ayan. So, eksakto na pong 10 p.m. Ayan. So,
Silent pa po, baka may makahabol pa. Ayan. Bigyan ko po kayo ng 1 minute ulit para mag-send ng link para madagdagan po yung 57,000 dito sa loob ng ating Zoom. Ayan, o, di ba? Para lahat po tayo matuto. Di ba? Kasi para naman po ito sa atin lahat. Kaya ikalat na po natin. Yung mga wala pa po dito, ayan. Alright. Ayan. So, handa na po ba ang lahat? Handa na po bang makinig? Ayan. So, open cam po ang lahat. Ayan, siyempre, mag-open cam po ang lahat kasi hindi ko po tatawagin ang ating speaker ngayon. Ayan, hindi po siya lalabas dito sa screen. Hindi po siya magbibigay ng learning sa atin kung hindi po kayo handang makinig. Ayan. So, di ba? Open cam po ang lahat para for tonight. Ayan. So, open cam po. And then, syempre, message nyo po dyan kung ready na po kayo. Na-type 1 naman po dyan. Ayan, para makita ko po kung ready na po talaga ang lahat. Ayan. So, type 1 po. Ayan, nauna si Upline Gail Arellano. Ayan. Ayan, ready na po ang lahat. Ayan, so tatawagin ko na po kasi sobrang excited na rin po ako at alam ko excited na rin po kayo na tawagin po ang ating speaker for tonight. Ayan, so tawagin ko na po. Factory worker, millionaire circle, cheeky achievers, top earners ng Team Ultimax, and travel qualifier. Please all welcome to Coach Jomar Acaso. Alright, good morning, good morning, good morning, Eagle Nest Empire. Okay, so pwede po mapalakpakan natin ang napakalupit at energetic na host natin tonight, Coach Marites. Okay, so of course, ayan. So congratulations ho sa lahat ng napakaraming mga attendees right now. Alam ko, kahit saang lupalop ka ngayon ng mundo pero umattend ka pa rin. Congratulations guys kasi naka-attend ka talaga sa training natin tonight. And this time, this training para sa lahat ng mga matatagal na and this training para sa lahat ng mga baguhan pa or newbie sa gantong industry ng ating community. And especially sa lahat ng community natin sa Eagle Nest Empire, kailangan mo talagang makinig kasi ito yung pinaka-the best na training. Kung sa baga, nung time na nag-start ako dito, that's the best training nung time na nag-start ako dito kung saan ito talaga yung paulit-ulit ko talagang inatinan na hanggang dumating sa point na nagbago talaga yung buhay ko. And I'm sure, naniniwala ako na pag lagi mong inaatinan to at never ka talaga umabsent, darating sa time, ikaw naman yung next, ang pinakaunang babaguhin ang buhay ng pamilya mo. Tama? Ikaw naman ang next, ang pinakaunang milyonaryo sa buong buhay ng pamilya mo. I-comment mo naman, I am excited. Okay? And by the way, para sa lahat ng mga first-timer na hindi ako kilala, ako po si Jomar, province of Masbate, and because of this kind of community, isa po ako sa natulungan na nagbago ang buhay. And ngayon ho, 3 taon din ako factory worker and ngayon, for good na rin at nakapakumita na rin talaga ng mas malaki. And ngayon, sa lahat ng mga baguhan, kasi ito yung pinaka-common questions ng iba. And especially sa lahat ng mga matatagal nang nag-join, na kung bakit gusto nating kumita ng malaki, lahat tayo gusto nating makarating sa tugatog ng tagumpay. Kaya lang, ano po ba talaga yung dapat na gagawin, sir? Ano po ba yung dapat na gagawin apps para marating natin yung tugatog ng tagumpay? Kasi yun yung pinaka-common na laging tanong ng karamihan. Kasi actually, kung papaano siya, madali na lang naman siyang tagsagutin eh. Kaya lang, yung ma-inject sa mindset mo, ano yung dapat mong gagawin, ano yung dapat mong mindset how to become successful, yun ang dapat mong maintindihan kapatid. Kasi hindi lang ho na nakafocus lang tayo sa word of tagumpay, sa word of success, yun lang ang focus natin. Money,
savings, travel, or etc. Any kind of success, ano man ang gusto mong tagumpay, na gusto mong maabot sa buhay mo. Any kind of success. Madali lang siyang sabihin. Pero ang tanong kasi dito, madali lang siya. Ang how kasi madali lang eh. Pero ang tanong kasi dito, kung kaya mo bang i-adapt sa mindset mo, yung right skills na gagawin mo at right mindset to become successful. Kasi parang ganito lang yan eh. Kung ikaw magaling ka sa field ng basketball, tapos bigla ka nag-change ngayon ng industry na papasukin mo para at least babaguhin talaga, kailangan mo talagang mag-adapt ng skills. Kailangan mo talagang mag-adapt sa ginagawa mo. Kasi like for example, hindi ito pinag-uusapan kung ano man yung background mo. Hindi natin pinag-usapan dito kung ilang taon ka na. Hindi natin pinag-usapan dito kung anong background mo, kung tapos ka ng high school, tapos ka ng college. Wala tayong usapan dyan. Ang usapan natin dito, marunong ka ba mag-adapt sa new skills to become successful? Yun yung tanong doon. Okay? And this time, ilalatag ko sa inyo lalong-lalo sa mga first-timer, lalong-lalo na sa matatagal na nahihirapan, paano ba talaga ma-achieve yung success? Okay? Ang topic natin is about new empowered consumerism orientation. Meaning, bago sa lahat ng nag-join sa gantong community. How and why of the business? Okay? Paano po ba talaga gawin yung negosyo? Next slide. Tuloy-tuloy lang. So, yun yung tanong na ang tanong lang kasi dito, how, paano siya? Madali lang siyang ituro. Pero yung why, yun yung dapat mong maintindihan na lahat tayo may kanya-kanyang reason, lahat tayo may kanya-kanyang dahilan, bakit natin gusto magtagumpay? Bakit gusto natin, bakit tayo nagsisipag everyday? Ikaw na nakaupo ngayon kapatid, ikaw na nakafocus ngayon sa Zoom, or naka-off cam ka man pero nakikinig sa akin right now, malamang sa malamang iba rin ang reason why mo, iba din ang reason why ko. Lahat tayo may kanya-kanya. Pero yung skills kung paano to succeed, madali lang siyang ituro kapatid. 5 fingers of network marketing. Lahat yan, madali lang siya ituro. Pero ang why kasi, nanggagaling po yan mismo sa'yo sa buhay mo, dapat malaman mo mismo, ano talaga yung taya mo? Ba't ka nag-join? Kasi maraming nag-join dito, hindi nila alam yung reason nila ba't sila nag-join. Kasi 3 months lang, that's the reason kung bakit nawawala. 6 months lang, that's the reason kung bakit nawawala. 1 year lang reason kung bakit nawawala. Kasi ang why nila, nanggagaling lang sa kanila mismo. Yung hindi nila alam yung reason, ay try ko lang na sumali kasi kaibigan nag-invite sa akin. Try ko lang sumali kasi sobrang kulit yung nag-invite sa akin. Try ko lang pumunta sa hub kasi nanay ko naman yung sponsor ko. Try ko naman pumunta sa hub kasi kapatid ko naman sponsor ko or whatever. Pero kapatid, I tell you, pag ang reason mo, napakababaw lang ang dahilan mo, bakit ginawa mo yung negosyo, ako na nagsasabi kapatid, mag-quit ka na. Alam mo kung bakit? Napakababaw yung dahilan mo. Baka magutom ka lang ng isang araw, uwi ka na. Baka ma-reject ka lang ngayon, give up ka na. Pero pag the moment ang reason mo, patay kung patay, wala nang balikan, wala ka talagang chance, wala ka talagang choice kundi mag-stay. Kaya sobrang salute sa lahat ng mga full-timer na until now 3 years, 4 years. Pero grabe talaga yung gigil na nag-stay, lalong-lalo na kung OFW, na hindi mo pa nakikita yung tugatog ng tagumpay na feel mo parang lagi naman ako mati ng training pero bakit hindi pa rin nakikita yung success. Pero kapatid, congratulations kasi nag-stay ka talaga. So sana maintindihan mo talaga ang how, paano, maidali lang ituro yan. Yung makapag-invite, madali lang ituro yan kapatid. Pero yung pinaka-the best reason mo, i-comment mo ngayon sa comment box mo para kanino. Okay? Kung ang pinaglalaban mo dito, bakit gusto mong magtagumpay para lang sa sarili mo, mag-quit ka na. Real talk tayo, hindi ka tatagal dito pag para lang sa'yo. Pero pag ang goal mo, pag ang reason mo bakit gusto mong yumaman, na ikaw yung natitirang pag-asa ng buhay ng pamilya mo para magbago buhay mo, whatever it takes, ni kahit sinong harang, tutuloy ka. Ni kahit sinong mga challenges na pagdadaanan, lalaban at lalaban ka. Kasi malinaw sa'yo for family, for our freedom, na kumita ng mas malaki at makapag-for good. Tama? So next.
Yan, para sa family, sabi ni Joel Mopas. Doubt, eto na. Ngayon, alam mo na ngayon yung para kanino mo pinaglalaban yung negosyo. Normal kapatid, sa lahat ng nandito right now, 70 leaders, especially sa lahat ng nasa live right now sa page, normal na pag ginagawa mo yung negosyo, meron kang doubt talaga yung nagdududa ka. And then, pag nagdududa ka kapatid sa ginagawa mo, yung action mo, nagdududa rin. So, hindi ka makagagawa yung pinaka-the best decision. That's the time yung result, hindi ka talaga makuha yung tagumpay. Kasi nga, yung duda mo, yayaman kaya ako dito? Kikita kaya ako ng malaki dito? Sabi nila, para kumita at yumaman, makapag-for good ka dapat. Dapat i-full time mo. May mga doubt din minsan na pumapasok sa utak natin na kaya natin. Ganun yun. Ang unang kalaban mo lang talaga kapatid, hindi naman yung tao sa labas, hindi naman kaibigan mo, hindi naman yung mga kakilala mo. Ang pinakaunang kalaban dito, ikaw mismo. Dalawa lang kasi ang pwede mong sundin dyan. It's either negative or positive. Alin po ba dapat ang dapat mangunguna sa decision making mo? Yung sa'yo mismo na positive ang mindset mo, ay kaya ko to. Kung nagawa ng iba, kaya ko rin. Okay? Way back 2017 na nag-join ako dito, 9 months, part-time ko siyang ginawa. Ni isang tao walang sumali sa akin. Lahat ng kabarkada ko, lahat ng ka-close ko sa trabaho ko, in-invite ko lahat pero hindi talaga nag-join. Minsan, may mga doubt din ako sa utak ko, sa mindset ko before. Normal talaga. Apps, lagi naman akong attend sa training sa Bet On-site. Lagi naman nagbe-bet online. Pero bakit parang walang nag-join? Ang word lang ng sinabi ng upline sa akin, napakasimple. Wala kang nakikita na nagtanim ka ng mangga ngayon, and the next month, and the 10 months, makikita mo na yung bunga. Akala mo lang ngayon, ang nakikita mo ngayon, akala mo ngayon walang resulta. But at the end of the day, may resulta. Alam mo kung bakit? Yung right mindset na nakikinig mo sa mga speakers, results na yon. Pangalawa, yung nabilong ka sa community right now, na ang pinag-usapan, yung para kuhain yung pangarap, results na yun kapatid. Kasi iilan sa mga tao ngayon na gusto makarinig ng motivation to become successful, pero ang lagi nilang narinig yung problema sa family. Dahil kailan sahod mo magpadala ka na, dami nating problema dito. Ganon ang lagi naririnig mo. But congratulations, kasi nabilong ka sa community ng Eagleness Empire na kung saan ang lagi mong naririnig yung bukang bibig kumita ng 1 milyon. Yung bukang bibig is to inspire for you to become successful. Akala mo lang ngayon, hindi lang naman kasi about money yung success ba yan. No. Yung marinig mo lang yung word na kaya mo, successful na yun kapatid. Yung marinig lang yung word na lagi mong narinig every na sana matutulog ka sana magpapahinga ka sana sa oras na to pero nakikinig ka, ang tawag doon success na yun. Okay, hindi lang about sa money. Doon ko naintindihan, sabi ko nga uno. Hanggang si tuloy-tuloy yon kapatid, naintindihan ko. Nung nag-full time ako after 9 months, another challenge ulit. May doubt din ako, normal. Sabi ko, magpo-full time ako, kaso wala akong pera. Sabi niya sa akin, hindi naman basihan talaga. Yung pintor namin, at 3 lang word na sinabi niya sa akin, narinig ko sa word na yon. If full time mo talaga yung negosyo, 3 lang kailangan mong dalhin. Wala siyang pera na binanggit doon. Lakas ng loob, pangarap, and yung willingness. Yung lakas ng loob ni kahit sinong babangga, ni kahit sinong harang na challenges, lalaban ka. Na kahit magutom ka, na kahit mapuyat ka, ni kahit talagang anuman possible na pwedeng mangyari, tutuloy at tutuloy ka. Malakas ang loob. Yung tipong malakas yung loob na ipaglaban mo talaga pangarap mo. Yan na yun, sign na yan to become successful. Willing to sacrifice sa lahat ng mga bagay. Okay? And pangarap. Sa 3 na yon, ni isa doon, wala talaga narinig na pera. Akala ko before, pag nag-full time, kailangan may pera. It's not true. Kasi kung wala ka sa 3 na yung binanggit ko, tapos pera lang meron ka, kahit 1 million pang full time mo, uubusin pa din yan. That's the reality. Kaya, the moment pag nag-full time ka, yes, kailangan mo ng panggalaw. Pero ang totoo, kailangan mo yung 3 na to. Lakas ng loob, pangarap, indasal. Yan lang yung mga kailangan mong gawin, kapatid. Yung willingness na kahit anong mangyari, tutuloy at tutuloy ka. Yung willingness na kahit anong mangyari,
Na magutom ka man, mapuyat ka man, pero lalaban ka. Ni kahit sobrang daming challenges na pagdadaanan, ni kahit sobrang daming mga taong na magre-reject sa'yo, sasabihin sa'yo, uwi ka na kasi yung anak mo ganito. Ano mas pipiliin mo ganito? Lalong-lalo kung may family ka na ngayon, may anak ka na ngayon, ang daming mga challenges, kapatid. Mas may mga times na papipiliin ka ng asawa mo, may mga times na kukuntsahin ka na ng family ng nanay mo. Sana nag-OFW ka na lang, monthly nagpapadala ka sa amin. May mga ganon. Masakit siya sa una, pero ang katotohanan, kailangan mong maging matatag. May mga doubt talaga. Pero hanggat hindi mo kayang labanan yung mga challenge na yon, time will come, hindi ka rin magtatagumpay. Kaya pakisabi, kailangan mong lakasan yung loob mo. Okay? Ganon lang siya kasimple. Pag ang duda mo ni kahit 1% lang yan, hindi ka talaga makakagalaw. Gets? Ganun lang siya kasimple. Yayaman kaya ako? Hindi ka magre-recruit. Paano kung yayaman ka? Mag-join kaya to? Hindi mo siya i-OPP. Tama? Ganun lang siya kasimple. Dapat, pag nagda-doubt ka, mabilis ka mag-turn to be positive. Paano siya gagawin, sir? Kanti lang yan. Tuturuan ko kayo. Pag may duda ka, madali lang siya to change to positive. Kaya ko kaya? What if kaya ko? Yayaman kaya ako? What if yayaman ka? Okay? Kaya ko kayang gawin na gawa nila? What if kaya mo ding gawin? Dapat ang unang lalaban sa iyo yung positive mindset. Pag lumalabas sa bibig mo is negative. Kaya ang lagi mong kakampi dito, yung ugali mo lang. Yung kakampi mo lang lagi dito, ikaw. Wala nang iba. Okay? Next. Alright, so next slides. Fear. Ito pa. Fear, conquer your fear. Ano para sa inyong mga fear? Andito yun. Yung takot. Family, loved ones, relatives, friends, neighbors, classmates, office mates, and co-workers. Yung lahat ng binanggit ko, kapatid, yan yung mga takot mo na sobrang laki ng takot mo na pangkantsawan ka ng mga kaibigan mo. Di ba? Pagtatawanan ka lahat ng mga close mo, even family mo. Kailangan mong tanggapin sa mindset mo, kailangan mong tanggapin sa utak mo na that's normal. Na habang tinatrabaho mo pangarap mo, ang unang magre-reject sa'yo yung mga taong kakilala mo. Pero lagi mo tong tandaan, mas madami ang mga hindi mo kakilala compare sa mga taong kakilala mo. Bilangin mo, mabibilang mo sa kamay mo lahat ng mga kakilala mo. Pero yung mga taong hindi mo kakilala, hindi mo mabibilang yan. Libo-libo yan, thousand. Million po ang tao sa mundo. Pero that's the reality. Na kung sino pa yung hindi mo kadugo, yun pa yung mga taong naniniwala sa'yo. Kaya ang tips ko sa'yo, kapatid, pag in-invite mo lahat ng mga kilala mo, ang mindset mo, pag-practicean mo lang sila. Na para pag na-reject ka, it's okay. Kasi pinag-practicean mo lang sila eh. E pag nag-join, edi mas maganda. Pero pag na-reject ka, it's okay. Kailangan bilangin mo lang yung rejections. Pag naubos lahat yon, proceed ka ulit doon sa mga hindi mo kakilala. Lahat ng mga friend list mo sa Facebook, kailangan tatadtarin mo lahat ngayon ng intro script. Imposible yan. Di ba alam, wala kang pakialam doon sa lahat ng rejections. Huwag mo siyang titingnan. Ang rejections kasi, yan yung nagpupush sa'yo to become successful. Nako, nag-aksaya ka ng oras dyan. Di ba? Sayang pera mo dyan. Yan lagi mong tandaan. Kasi ang fear of rejections, yan yung hindi mo magagawa yung mga bagay na yun kasi takot ka. Sino ho dito yung takot mag-decide is because takot ka sa mga bagay-bagay? Ano yung takot? Isa-isahin natin yan. Real talk, usapan natin. Gusto ko naman talaga yumaman up. Ang kaso, yan, dyan na. Red flag na yan. Gusto ko naman sanang ituloy yung negosyo up. Kaso, pag ang lumalabas sa bibig mo, kaso hindi ko kaya. Kaso, ako na lang ang natitirang pag-asa ng pamilya ko. Kaso, may anak kasi ako. Kaso, matanda na kasi yung magulang ko. Kaso, wala nang ibang magtatrabaho sa pamilya ko. Ang daming mga kaso-kaso. But the reality is, kailangan mo lang palang lakasan loob mo kasi ang katotohanan, walang ibang solution dito kundi ikaw, kailangan mo lang humataw.
Kasi kung di ko rin nilakas ang loob ko, do you think sino ang gagawa ng tagumpay para sa buong pamilya ko? Wala na akong nakikita. Kaya whatever it takes, patay kung patay, lalaban ka. Dapat ganun. Yung takot mo na baka magutom pamilya mo, yung takot mo na baka magutom yung anak mo, yes, pwede mong sabihin, Abs, madali mo lang sabihin yan kasi wala kang anak. Pero ang katotohanan, marami ding mga nagne-network before na marami din silang responsibility. Ang pinagkakaiba lang talaga, kapatid, nagkakatalo-talo lang kung paano tito naglalakasan ng loob. Di ba? Nagkakatalo-talo lang talaga dito kung paano ka talaga maging malakas ang loob. Kailangan matibay ang loob mo dito. Yung wala kang takot ni kahit anong mga pagsubok na dumating sa'yo. Ganon ka dapat. Yung dati parang lagi kang nasa comfort zone, this time kailangan mo lakasan loob mo. Wala kang pakialam kung magutom ka, wala kang pakialam kung mapuyat ka, wala kang pakialam kung kahit sinong anong mga taong sasabihin sa'yo. Ganon ka dapat palaban. Wala pong yumaman dito, kapatid, na mamon ang puso. Pag iyakin kang tao, hindi ka tatagal. Kailangan batot manhid ka, yan ang katotohanan para yumaman ka. Kasi kung ang drama lang ang basehan to succeed, sana nag-artista ka na lang. Walahi, ang katotohanan, kailangan lakasan ng loob. Shout out sa lahat ng mga OFW leaders natin. Alam ko, kapatid, napakalakas naman ng loob mo eh. Kailangan mo lang i-transfer yan sa negosyo the moment pag nag-full-time ka na. Huwag kang matakot. Alam mo ang katotohanan, matakot ka sa buhay mo na bago dumating yung point na iedad ka ng 65, 70, ma-realize mo, hala, wala pala akong na-achieve sa life. Ang na-achieve ko, edad. Tapos na-achieve ko, sakit. Kapatid, hindi mo na maibabalik yung panahon na dumating sa'yo. Yung panahon na lumipas sa'yo. Kailangan mo lang lakasan ngayon hanggat malakas ka, hanggat buhay ka, hanggat may edad ka pa, hanggat andyan ka pa sa sitwasyon mo. Lakasan na ng loob. Pag full-time, full-time. Wala nang balikan. Kasi ang totoo lang talaga, kung 3 months ka lang binigyan ng challenge, kung 6 months ka lang binigyan ng challenge, what if 1 year lang talaga yung binigay sa'yo na challenge ni Lord sa'yo? Sige na, gusto mo talaga magtanggumbay. Bigyan kita ng challenge. 1 taon na kailangan mong magutom. 1 taon na kailangan mong ma-realize na yun ang katotohanan na tanggapin mo, na kailangan mong masaktan, na kailangan mong mahirapan. That's the realities. After 1 year, dun ibibigay sa yung bulusok na piin. Pero pag mahina yung loob mo, hindi deserve sa iyo yung tagumpay. Kailangan lakas ng loob. Akala mo lang na pag yumaman ka, kailangan mahina loob mo. No. The moment lumalaki yung grupo mo, mas lumalaki yung income mo, doon mo na makuha yung dreams mo. Kaso mahina loob mo, lamya ka, hindi ka rin yayaman. Walang problemang umiyak, pero kailangan mong lumaban. Tama? Do not afraid. Do not be embraced by your failures. Learn from them and start again. Yun lagi mong tandaan. Ang failure kasi, akala natin pag nagkakamali na tayo, hindi na tayo yaman. Akala natin pag nagkakamali tayo, yun na yun. Hindi. Yung mga failure na pinagdadaanan mo, yung mga taong nagre-reject sa'yo, yung mga tao na parang hindi naniniwala sa'yo, normal yan. Darating sa time, babalikan mo din yan. Okay, next. Attitude. Dito na tayo. Everything develop an attitude and gratitude. Mindset, attitude, behavior, action, and success. Ito yung sinasabi ko lagi na kung papipiliin mo yung knowledge versus yung skills versus yung attitude, kung papipiliin mo, kapatid, ang totoo, yung knowledge, yung kaalaman mo, yung skills mo, hindi mo yan madadala sa langit. Pero yung ugali mo, yan ang kaya mong kailangan mong dalhin. Kasi ang skills, ang galing, ang talino, napag-aaralan naman yan eh. Pero yung paano ka makisalamuha sa tao, kung paano ka maging mabait sa tao, yung paano ka maging mabuting tao sa kapwa mo tao, yun ang kailangan mong tanungin. Kasi tayo, yung negosyo natin is tao. Meaning, napaka-importante yung good attitude. Pakisabi sa comment box, good attitude.
Kasi kapatid, wala hong silbi kahit anong galing mo sa pag-i-English. Marami dito magaling naman, from call center agent. Grabe, magaling-galing, bla bla bla. Kaso yung ugali, pangit ng ugali, hindi ka rin yayaman. Iiwanan ka ng mga tao. Ni kahit may pera ka, pag pangit ugali mo, hindi ka rin didikitan ng tao. Ganon siya kaimportante. Kailangan yung good attitude mo, napaka-importante na kailangan ma-inject mo yan sa mindset mo. Yung attitude mo, paano makasila mo sa tao. Ni kahit sobrang dami mong mga pinagdanan, pero yung attitude mo, thankful ka pa rin. Paano ka ba mag-thankful? Paano pa i-adapt yung attitude mo na you are blessed? Yung attitude mo na lagi kang gratitude attitude. Paano ba mangyayari? Para mas lalo ka daw i-bless, kailangan gratitude attitude. Yung lagi kang nagpapasalamat, yun ang ugali mo. Paano ba yon? Hindi ko maintindihan. Yes, lahat tayo may mga kanya-kanya tayong pinagdaanan sa buhay. Pero kailangan ba talagang i-post sa Facebook na dami kong problema, Lord. Kuhain mo na ako. Kailangan bang ganon? Yung tipong nagrereklamo ka na sa Facebook, bakit ganito buhay mo? Bakit ganito? Lagi na lang iniiwanan ako. Nagmahal naman ako. Diba? Ang dami mong mga problema sa buhay mo, ang dami mong reklamo sa buhay mo. Sa halip magpasalamat ka na lang, minsan kailangan nating magpasalamat sa mga bagay-bagay na wala sa atin eh. Kasi ang totoo, ni kahit even OFW ka, alam mo ang katotohanan kapatid, ito real talk tayo. Pag the moment marami kang problema ang pinagdaanan, alam mo ang pinaka number 1 problema pag OFW, pera naman eh. Alam mo kung bakit? Kayo yung laging nirarat-rat ng family sa Pilipinas. Pera. Kumusta? Pera. Ganun talaga eh. Pag hindi mo accept sa mindset mo, that's normal. Pag ang attitude mo negative, pag ang attitude mo laging nagrereklamo, hindi rin ibibigay sa iyo yung blessings. Dapat ang mindset mo, kaya ka binibigyan ng problema dito sa Pilipinas, laging perang bukang bibig ang pera na nasa Pilipinas. Utang ang laging bukang bibig na nasa Pilipinas. Dapat ang mindset mo ganito. Ay, thank you Lord kasi kung bakit ako laging binibigyan ng mga tao na inuutangan ako, lagi ang bukang bibig ng family ko, pera. Nagte-thank you ka dapat. Alam mo kung bakit? Kasi kung wala kang pera, hindi ka naman talaga i-chat ng mga yan. Kung nandito ka sa Pilipinas, tambay ka, try mo. Iwan ko lang kung maraming magpaparamdam sa'yo. Wala silang pakialam sa'yo kasi wala kang pera. So kaya marami nagchat-chat sa'yo, always be thankful may trabaho ka. Always thankful kasi nasa ibang bansa ka. Dapat ganun. Clear? Ang attitude ang nagdadala sa'yo sa tagumpay. Pag na-practice mo yung time will come, ibibigay din sa'yo yung blessings. Dapat ganun. Ano pa? Ano ba yan? 3 months na ako, wala pa ako napa-join. Ang tagal naman. Pasalamat ka kapatid, member ka na. Yung iba nga gustong mag-join kaso wala talagang pera eh. Tama? Kailangan always be gratitude. Ano ba naman na-applyin ko? Pulpulin. Laging antukin. Diba? Pasalamat ka sa apply mo kasi dumating sa buhay mo, nakita mo yung opportunity. Kasi ang totoo, hindi naman usapan dito kung yung apply mo talaga magdadala sa tugatog ng tagumpay mo. Ikaw. Paano ka ba mag-adapt sa attitude na magiging positive mindset? Kailangan mong ma-practice yun, kapatid. Ano pa? Ay, ganun ba talaga dapat mag-full time? Diba? Ano ba yan? Yung upline ko, ganito. Huwag ganun. Dapat ang attitude mo, yung marunong ka turn to positive. Dapat ganun. Ano pa? Ano ba yan? Paulit-ulit na naman yung training. Diba? May mga ganun. Ano ba yan? Paulit-ulit yung mga training. Ganito na yung speakers. Pag ganun yung attitude mo, yung tipong parang nagre-reveal ka sa reklamo sa universe. Lord, ba't ganito? Lord, ba't ganito? Ikaw sarili mo mismo dapat mong tanungin. Ang dami mga tao ngayon, ito pa, dami ko nakikita sa posting. Ang bigas, ibaba. Ang bigas. Wala ka na, hindi mo control yan. Ang control mo yung buhay mo, ang control mo yung sarili mo. Wala ka na magagawa doon. That's life. Sa halip ka magreklamo, dapat ka magpasalamat sa mga blessings na dumating sa'yo. Ganon dapat. Kasi alam mo ganito, ay ako OFW lang ako. Ganito na lang ako. Parang ganon.
pasalamat ka sa halip na mag-reveal ka ng negative, sa halip na mag-reveal ka ng negative vibes, magpasalamat ka. Kasi maraming tao gusto sana mag-abroad kaso walang pera. Marami din sana na gustong mag-join kaso wala talagang kakayahan na mag-join. Okay? Dapat ganun. Clear? So next. Belief. Belief and eternal feelings that something's true, even through that belief is improven of rational. Believe in yourself and the company and the law of leverage offers. Believe in the company and industry. Of course, napaka-importante yan. Yung believe mo dapat dito, kapatid, yung maniwala ka sa sarili mo na kaya mo. Maniwala ka din sa upline mo na kung bakit in-invite ka niyan, dapat maniwala ka. Maniwala ka sa company natin, maniwala ka sa products natin, maniwala ka sa sistema natin. Kung merong yumaman, maniwala ka na doon. Hindi mo na kailangan tanungin, may nakagawa na nga eh. Clear? Dapat yung believe mo na 100% whatever it takes, yung believe mo sa company, yung believe mo sa products, yung believe mo sa upline mo. Of course, yung maniwala ka sa sarili mo na 100%, dapat maniwala ka sa sarili mo na kaya mo. Kasi walang silbi na kahit maniwala sa company, maniwala ka sa products, maniwala ka sa sistema, maniwala ka sa upline mo, pag wala kang believe sa sarili mo, hindi ka rin magtatagumpay. Walang silbi na kahit anong training namin, walang silbi na kahit anong push namin, kaya mo yan. Yayaman ka dito, kaya mo yan. Pero yung believe mo sa sarili mo, 0%, from 100%, 50%, hindi ka rin yayaman. Nagsisimula sa believe in yourself. Okay? Pakitype, believe in yourself. Diyan nagsisimula. Kasi ang totoo, kapatid, ni kahit wala ka pang downlines ngayon, ni kahit hindi ka pa kumikita ngayon, it's okay. Pero yung paniniwala mo ang pinaka-importante na dapat hindi manawala yan. Ngayon, hindi ka pa naman umaani, pero darating sa time, aani ka rin ng milyon-milyon. Darating sa time, aani ka rin ng 100,000. Dapat ganun ka. Yung tipong, pakwit ka na sana, pero yung paniwala mo, hindi, lalaban ako kasi ako yung pinakaunang milyonaryo sa buong pamilya ko. Hindi, ako, yayaman ako dito. Pero lumalaban yung utak mo, hindi, mag-quit ka na, magtrabaho ka na. Pero yung paniniwala mo sa sarili mo na kaya mong magtagumpay, ilaban mo yan. Hindi kasi ako pwede magsabi na maniwala ka. Yes, pwede kong sabihin. Yung training na to, 2% lang yan. Pero after ng training na to, after ng word na sinabi ko right now, 2% lang ma-adapt mo yan. Yung 98% naggagaling paniniwala sa'yo. Hindi, kaya ko to. Hindi, mag-quit ka na. Hindi, mag-quit ka na. May mga ganun. Pero the moment 100% yung maniniwala ka sa sarili mo na kaya mo din, time will come, patutunayan mo din sa mga taong walang believe sa'yo. Dapat ganun. Okay? Yung paniniwala mo sa sarili mo na kaya mo din magtagumpay. Dapat ganun ka. Na even kahit OFW ka right now, pero may ibubuga ka din. Na kahit ganto ka lang, na kahit baguhan ka lang, pero may ibubuga ka din. Yung tipong kinakantsawan ka, yung tipong pinagtatawanan ka sa bawat post ng family mo, pinagtatawanan ka ng kaibigan mo, pero darating sa time, yung paniniwala mo, panghawakan mo yan. Wala nang ibang maniniwala sa'yo kundi sarili mo. Yes, maniniwala upline mo, maniniwala lahat ng mga business partners mo, pero yung paniniwala mo sa sarili mo, wag mong walain yan. Pwede ba pag wala nang maniwala sa'yo, maniwala na lang ako sa'yo? Diba? Napaka-word nun na maniniwala kami sa'yo na yayaman ka dito pero ikaw hindi. Ang gulo nun. Ang hirap kasi nun na yayaman ka dito. Hindi ako yayaman. Pero pag network ka, hindi mo rin ibibigay yung best mo. Ganun dapat. So kailangan yung paniniwala mo sa sarili mo 100%. Hindi dapat 99%, dapat 100%. Ano pa? Last, believe sa Creator. Ano pa dapat? Ano man yung mga, ano man relihiyon mo ngayon, believe kay Allah, believe kay Lord. Basta, ang punto natin, maniwala ka sa taas. Ang word ko lang dito, nung time na nag-start ako, God is always with me. Okay? Yun yung pinaka-importante, na darating sa time,
Although, may mga times na minsan kailangan mong papaiyakin ka. May mga times na minsan kailangan mong madapa ka. May mga times na minsan kailangan kang malungkot. Ganon talaga ang buhay. That's life. Pero yung paniniwala mo sa taas, na siya yung creator ng lahat, na siya yung creator lahat ng power, pag ang paniniwala mo, andyan siya para sa'yo, ibig sabihin anak ka niya. Ganito kasi yan. Kung ikaw nanay tatay, papayagan mo ba yung anak mo na malungkot? Papayagan mo ba yung anak mo na mahihirapan? Di ba hindi? Ibig sabihin, yung tatay natin sa taas, hindi rin siya papayag na mahirapan ka at maghihisa ka sa buhay. Hindi rin siya papayag na maghihirap ka. Ang wish niya sa'yo, nakalagay yan. For I know the plans, declare the Lord, plans to prosper you, not to harm you. Okay? Nakalagay doon. So meaning, nakasulat doon na ikaw, ang plano para sa'yo is not to harm you. Ang paniniwala niya para sa'yo, ang pananaw para sa'yo is maging prosper. Yung tipong lahat ng bagay sa mundo kailangan mong ma-experience kasi anak ka niya. Yung tipong lahat ng bagay sa mundo na dapat mong ma-experience kasi buhay ka, anak ka niya na kinreate ng Creator. Dapat yung paniniwala mo 100%. Hindi dapat dito, Lord, yayaman kaya ako. Bakit binigyan mo ako napakadaming problema? Hindi mo control kung ano plano niya para sa'yo. Pero pag naniwala ka na plano niya para sa'yo in the future, may dahilan yan kung bakit niya nagawa. Kung bakit iniwan ka ng girlfriend, boyfriend mo ngayon, it's okay, huwag kang malungkot. Kung bakit nawalan ka ng downline ngayon, it's okay, huwag kang malungkot. Always remember this. Everything happens for a reason. Kung bakit lagi kang kinokorek ng upline mo, may purpose yan. Ganon dapat mag-manifest sa utak na, ay may plano para sa akin to. Kung bakit yung tipong pinakamamahal mo sa buhay mo, pero bakit minsan kailangan mong umiyak talaga pero kailangan mo talagang ibigay talaga Yung tipong, alam mo yon, parang naguguluhan ka, bakit nangyari to, bakit ganyan. Pero ang katotohanan, may plano para sa'yo. Pero yung paniniwala mo 100%, darating sa time, yung plano niya para sa'yo, yun pala yun. Sa ngayon, hindi mo maintindihan yan. Pero darating sa time, yung dulo, maintindihan mo din yung purpose niya para sa'yo. It's okay na mahirapan ka. Kasi ang katotohanan, hindi ka naman pinapahirapan para lang, napaka-unfair naman nun na ikaw lang pinahirapan tapos yung iba hindi. Kasi kung nag-create lang si Lord na, okay, sa mundong to, 100 katao lang na dapat mayaman sa mundong to. And the rest na mahirap na yon. Ang word naman nun, napaka-unfair naman na mag-create ng ganon. Kaya lang binigay sa atin yung mga sitwasyon na yon na para mahirapan tayo, para pag binigay sa atin yung best na success, yung binigay sa atin ng blessings, pahalaga natin yun. Like for example, kunwari si Ate Marilo, Rabina. Ayan. Narinig mo ako, te? Kunwari, ate, meron kang 5 years old na anak ngayon. May pera ka naman. Pero nanghingi sa'yo ng 1,000, bibigyan mo hindi. Possible, ikaw nakinig sa akin, hindi. Kasi 5 years old Hindi mo siya bibigyan. Pero may 1,000 ka. Anong reason bakit di mo siya bibigyan? Reason number 1, di mo alam, baka mamaya makagawa siya ng kasalanan. Pangalawa, masayang yung pera. Pangatlo, hindi niya alam magkano halaga. So, ibig sabihin, bago mo siya bigyan, dapat deserve mo muna niya. Deserve niya muna. Kailangan 10 years old, 15 years old. Ganon. Si Creator, ganon din. Bago ibibigay sa yung deserve na tagumpay, kailangan deserve mo muna. So, kailangan ka munang paiyakin, kailangan ka munang pahirapan para pahalagan mo yung mga bagay na yon. Okay? Clear? Next topic, commitment. Maniwala. May paniniwala ka na sa sarili mo. Kaso, dito tayo nagkatalo-talo sa commitment. Ano to? There is a difference between interest and commitment. When you are interested in doing something, you do it only when it's convenient. When you are committed to something, you accept no excuses, only results. Dapat committed ka. Marami dito na nag-join, nag-commit lang para kanino? Para sa sarili. Nag-commit lang dahil sa mga taong nag-invite dahil kakilala.
Pero the moment ang commitment mo, 100% ang commitment mo para sa mga taong naniniwala sa'yo, dapat may commitment ka na ganun. Dapat passion mo na to. Kasi ang katotohanan, kapatid, kung ang commitment lang namin dito para kumita ng pera, matagal na tayong hindi nakita-kita. That's the reason kung bakit yung upline mo right now, kung bakit yung upline mo mas laging kinukulit ka pa rin until now sinisinda ng link, kung bakit until now grabe pa rin yung follow-up sa'yo, nagsisend pa rin ng mga kung ano-anong mga motivation video. Minsan parang naasar ka na din. May mga ganon. Ang katotohanan, kapatid, kung pera-pera lang ang labanan, hindi na tayo nakita-kita. But ang katotohanan, kapatid, nandito kami right now as upline, ang commitment namin, di kami titigil hanggat hindi ka namin masasama sa tagumpay. Dapat ganon ikaw as a leader. Dapat ikaw ganon, kung full-timer ka man or marketer, dapat ang commitment mo, kapatid, hindi lang dapat nung kumita ka lang na ganito. Hindi lang after mo kumita, tapos wala na, batsi na. Sige, batsi-batsi na, kanya-kanya na tayo. Walang ganon. The moment may naniniwala sa'yo ni kahit isang tao, 2, 5 yan, whatever it takes yung commitment mo, dapat kailangan mong mag-stay, dapat kailangan mong maging matatag. Gutom ka, kailangan mong maging matatag. Puyat ka, kailangan mong maging matatag. Malungkot ka, laban. Ang commitment mo dito, hanggat nandito ka sa mundong to, dapat yung legacy, you are create a millionaires under your team. Na darating sa time, libo-libo din yung magiging milyonaryo sa grupo mo. Kaya salute sa lahat ng mga uplines na nandito right now. Mach 11, Hit Alliance ka man, congratulations, saludo ako sa'yo. Hindi ko naman alam kung anong pinagdadaanan mo sa buhay, pero saludo ako sa'yo kung bakit ka nag-stay. Kasi maraming naniniwala sa'yo. The moment marami ka ng leaders left and right, wala kang karapatang mag-give up, kapatid. Wala kang karapatang tumigil. Lalong-lalo na kung ikaw na lang natitirang pag-asa ng pamilya mo. Hindi mo pwedeng sabihin, pagod na ako, Lord, ayaw na ako. Hindi mo pwedeng sabihin na ayaw na ako, Lord, magtrabaho na lang ako kasi pagod na ako. No. Kung marketer ka, makinig ka. Wait na ako kasi nahirapan na ako. Gutom-gutom pala dito. Pero ang katotohanan, 6 months ka pa lang. Pero balik na rin natin sitwasyon. Ngayon mo i-reveal sa akin na 6 months na gutom ka, napuyat ka, napagod ka, tapos mag-give up ka. Sige, i-reveal, balikan natin yung sitwasyon ng time na bago ka nilabas sa napupunan ng nanay mo. 9 months, naghirap yung nanay mo, umiiyak yung nanay mo, pero pag 9 months andun ka pa sa tiyan ng nanay mo, what if sinabi ng nanay mo, nak, hindi ko kaya? Hindi kita kayang ilabas. Buhay ka kaya? After 9 months, 1-year-old to 23 years old, yung responsibility na pinag-aral ka, pinakain ka, binihisan ka, binigyan ka ng magandang buhay. Sige, ngayon mo sabihin na mag-quit ka. Ngayon mo sabihin sa akin na pagod ka na. For 2 decades, wala kang karapatan na sabihin sa sarili mo na pagod ka na. Baliktarin mo sitwasyon. Di baling mapagod ka kasi marami ding mga pagod na pinagdaanan ng magulang mo. It's okay kung mapagod ka for 3 to 5 years. It's okay. Kasi yung magulang mo, nagpagod din yan before. Kaya wala kang karapatang mag-give up. Dapat ganun. The moment na tumatagal ka ng tumatagal dito, you will create a legacy. Yun yung magpapatagal sa'yo. Pero yung legacy mo lang dito, wala. Mag-enjoy ka lang. Dapat mag-create ka ng legacy. Anong legacy? Yung legacy na dapat kailangan bago ka mawala sa mundong to, dapat meron kang isang tao na yumaman. Kasi yung bagay na ibibigay lang, magbibigay ka lang ng mga bagay, wala, madali lang kalimutan yon. Pero yung mga bagay na marami kang yumaman na payaman under your team, darating sa time hindi ka makakalimutan yan. Ang bukang bibig ng taong natulungan at yumaman, salamat. Kasi kundi dahil sa'yo, kundi hindi mo ako ni-recruit, hindi nagbabago buhay ko. Dapat ganun. Legacy ang kailangan mong gawin. Kaya sobrang saludo sa company natin. Palakpakan naman natin. 17 years yung company natin. Ang vision talaga, kung alam nyo lang sa totoo, kapatid, kung alam mo lang.
Iba ang vision ni Doc Ed. Darating sa time, ang vision ng may-ari ng company, pupunuin ang MOA Arena ng milyonaryo sa buong community. Ganun. Dapat ganun ka rin. Ang commitment mo 100%. Okay? So alam mo na ngayon. Next. Discouragement. Nagdidepende ho yung commitment. Depende kung paano ka, yung determination mo, the relentless pursuit of a major goal regardless of setback and failures. Discipline, the ability to control attention, emotion, and action in the presence of distractions. Determination and discipline working in tandem provide a potent, progressive path to success. Yung determinasyon na kahit anong mangyari, dadaanan ko na yan. Yung determinasyon, whatever it takes, tutuloy ka. Yung determinasyon na kahit anong mangyari pero lalaban ka. Yung determinado ka, lahat. Dapat ganun. Dapat ang determinasyon mo. Ito yung problema. Dapat yung pangarap mo, ganto kalaki. Dapat ganto. Pero yung pangarap mo, ganto kalit, tapos pag dumating yung problema, ang makikita mo, problema. Try mo. Ano makikita mo? Problema din. So dapat, pag ito problema, tapos ito kalaki pangarap mo, ang nakikita mo, pangarap. Diba? Family problem, pero kaya lang may pangarap ka, so ang nakikita mo pa rin pangarap, tuloy. Ganun ang determinadong tao. Lumalaban. Ganon ang determinadong tao na ang nakikita niya lagi yung napakalaking pangarap niya naghihintay sa buong pamilya niya. Pero pag ikaw yung tao na napakalit lang ng pangarap mo para sa sarili mo, na napakalit lang na pangarap mo para sa pamilya mo, ganto. Kumita lang ako ng 20 mil, okay na ako. Kumita lang ako ng ganto, enough na ako. No, kailangan lakihan mo pangarap mo para pag dumating yung napakalaking problema, ang makikita mo pa rin, pangarap mo. Kaya ka nagmumukmuk sa kwarto, kaya kang kung bakit patulog-tulog, kaya ka kung bakit napanghinaan ng loob, kung bakit hindi ka humahatam right now, kung bakit patamad-tamad ka, ang katotohanan, wala kang determinasyon sa pangarap mo. Ang nakikita mo lang kasi, the moment may problemang pinagdaanan, binigyan ka lang ng challenge, ang nakikita mo, ganito, apply. Mag-quit. Hindi mo mararating tugatog ng tagumpay. Kahit sa labas, kailangan mo rin ng determinasyon. Akala mo lang, ganun lang kadali. Determinasyon ang kailangan. Okay? Yung progressive ka, whatever it takes. Yung kailangan may disiplinado ka. May pera ka man o wala, pero attend. Gawa ng paraan. May panggalaw ka man o wala, pero grabe, laban. Di ba? Ganun. Okay, next. Effort. Success is the sum of small effort, repeated day and a day out. Continuous effort, not strength nor intelligence, is the key of unlocking our potential. All growth depends upon activity. There is no development physically, financially, or intellectually without effort, and effort means work. So kailangan mo rin talaga mag-effort, kapatid. That's the reason kung bakit sinabi ng apply mo, mag-network ka, gawin mo yung 5 fingers of network marketing. Kasi wala ding silbi yung sistema ibibigay sa'yo. Pero yung effort mo, hindi mo rin ibibigay yung best effort. Diba? Tulad nito, yung picture na to. Gusto mong magpapayat, kaso ang effort mo, ang exercise mo lang, 1 oras lang. Sumakit lang yung tiyan mo. Gusto mong magkaroon ng magandang katawan, sumakit lang tiyan mo, wala na. Tulog ka na. Nagutom ka lang, wala na. Lamon ka na. Paano ka papayat yan? Dapat yung effort mo rin sa negosyo. Ganon din. Yung effort mo sa negosyo, wala lang, naumay ka lang sa mga speakers nagsasalita, hindi ka na umatin. Di ba? Ay, paulit-ulit na naman. Banding-banding, kanta-kanta. Kailangan mo mag-effort. Alangan na yayaman ka tapos di ka naman umatin ng training, hindi ka naman nagtitraining, hindi ka naman ganon talaga, mag-extra ka talaga ng time. Mag-extra ka talaga, sabaga,
yung tipong patulog ka na sana pero kailangan mong umattend ng training. Patulog ka na sana pero kailangan mong umattend ng banding, umattend ng Zizel, umattend ng meeting ng upline mo. Kailangan mo sagutin ng tawag ng upline mo. Dapat ganun. Clear? Alright, next. Ano pa? Focus. Starve your distractions, feed your focus. You get what you focus on, the focus what you want to be successful. Your focus has to be so intense that others think you're crazy. Ganito yan. Wala kayong nakikita ng runner. Ang tingin nila, di ba pag ang runner, ang focus nila finish line. Wala silang pakialam sa mga fans sa gilid. Wala silang pakialam doon. Ang focus lang nila yung finish line. Tapos nakikinig sa putok ng baril. Get ready. 1, 2. Pagputok ng baril, takbo. Ganon yun. Kasi ang focus nila finish line. Wala silang pakialam doon sa mga nanonood. Wala silang pakialam doon. Dapat ganon din ikaw. Ang focus mo dapat, eto, tagumpay. The moment niraratat mo ka pangarap mo, tapos ikaw, kaso ang problema, wala, dinistract ka lang ng asawa mo. Ano ba yan? Puro ka na lang online. Wala na, na-distract ka na. Hindi ka na maka-network. Ano ba yan, ga? Sayang ka lang sa pera mo. Nagpapadala ka na ng pera, ganto. Padala mo sa family mo, ganyan. Padala mo sa anak mo, ganun. Pero yung focus mo, 100% to become successful. Wala kang pakialam sa mga taong maraming nagre-reject sa'yo. Maraming mga nagsasabi sa'yo sa labas. Maraming mga taong nagsasabi sa'yo sa mga gilid mo. Basta ang focus mo, dire-diretso lang. Time will ka, mararating mo din yan. Kasi yung mga tao sa'yo nagre-reject sa'yo sa gilid, normal kasi yun. Ano pa? Yung makikita mo lang na maraming mga tao sa'yo sa labas na darating sa time. Sana hindi darating sa time na masilaw ka sa offer ng ibang company. Kapatid, i-reveal ko na sa inyo ang katotohanan. May mga iba dito na nag-join, hindi nila alam yung katotohanan. Ay, ganto, ba't ka nag-join sa ganto yan? May ganyan yan, sisiraan yung company natin. Sisiraan yung mentor mo, sisiraan yung grupo mo. Tapos babaliwin ka sa ibang company. Ganto yan. Oh, ganto, yayaman ka dito. Pero pag tinanong mo, ilang taon na yung company mo? 1 year old. Delikado. 2 years old. Delikado. Parang nasa barko ka na sana. 17 years na yung company natin, kapatid. 17 years na. Parang nakasakay ka sa barko. Pero kaso ang kulit mo, na-operan ka ng ganto. Dito ka na lang sa amin. Kaya that's the reason, sumakay ka ulit sa bangka. Ang gulo mo. Pag nadala lang ng alon yan, wala, lubog yung bangka na yan. Ganon din kayo. Kaya nga that's the reason maraming na-scam eh. Kasi gusto nila kumita ng mas mabilisan. Maraming mga OFW na-scam kasi ang focus nila, yung income agad, yung gusto agad kumita ng malaki, pero hindi nila alam yung katotohanan, yung company lang pala, biglang nagsara. Diba? Kailangan yung pag-aralan muna. Yung katotohanan ng company, kailangan stable 10 years pataas. Ang company natin 17 years na. Wala nang katanungan. Ang dami nang yumaman. Nasa 27 millionaires na ho. Nasa 20,000, 27 millionaires na po ang napayaman. So alin yung duda? Ang kaduda-duda, ikaw na napasali, tapos ikaw baguhan pa lang. Tapos ang company 1 year old pa lang. Napaka-word nun. So delikado ka. Pag sumablay yan, nga. O, iyak-iyak ngayon. Tulpo, na-scam ako ni ganito. Ano pa? Porkit gwapo lang, nagpapadala ka na. Porkit gwapo lang, kumakagat ka na. Diba? Porkit grabe maglambing sa'yo sa online, naniniwala ka na. No. Sana hindi darating sa time na madala ka ng dahil lang sa emosyon. That's the reason di ka na nakafocus sa pangarap mo. Marami nang nagde-distract sa'yo. Ano pa?
Ang katotohanan kasi, before mo marating yung tugatog ng tagumpay, nasa easy ka na sana, kaso na-in love ka sa jowa mong online. Ito na, na-in love ka na sa nakilala mo sa habang nagne-network ka. That's tuloy, ang focus mo para na sa kanya. Sa harap na sana ang focus mo para sa pangarap mo. Kaso, ang focus mo doon na sa babae, doon sa lalaki, sa jowa mo, boyfriend mo. That's the reason hindi ka na nakapag-network. Kung saan ka nakafocus, nakalagay dito, kung saan ka nakafocus on what you want, doon ka magiging successful. Pero pag ang focus mo, network ka lang, hataw ka lang, darating sa tayo, maraming ibibigay sa iyo na PINs. Pero ang focus mo, doon sa lagi mong kausap, nakilala mo sa online, kung sino mo yung lagi mo nakilala sa online, that's the reason madali ka rin nadali ka rin. Kasi malambing kasi ganito Yan tayo May pangarap ka na sana, kaso wala, nadali ka. Family and love life, yung dalawa na yan. Actually, may topic tayo in every month. By September 5, yung topic na abangan nyo. Next, goals. Set your goal high and don't stop until you get there. Napaka-importante yan, kapatid, because they know where they are going. A year from now, you would wish you had start today. Dapat yung goal mo, kapatid, kailangan smart. Next slide. Yung smart, specific, measurable, attainable. Ganon siya ka-importante. Dapat may goal ka dito. Okay? Tapos na tayo. So dapat ganon, kapatid. Yung goal mo, whatever it takes, na maglagay ka dapat yung goal mo. Dapat ang goal ko, bago mag-end ang taon na to, kailangan mabuo ko yung VIP account or makapag-invite ako na ganito. Ang goal ko, after ko makapag-VIP account, makapag-for good, dapat ganun ang goal. Hindi yung makapag-for good, tapos stay sa bahay, stay sa family, tapos hindi ka na magne-network. Wala din. Dapat ang goal mo, pag nag-focus ka, ang goal mo, pag uwi ng Pilipinas, for good ka, tapos diretso sa hub. Ganun dapat pag nag-goal ng set ng goal. Kaso ang goal mo agad, pag uwi ko, gusto ko mayaman na ako. Gusto ko millionaire circle na ako. Pag uwi ko, gusto ko makabili na ako ng sports car. Dapat specific, measurable, dapat realistic. Dapat ganun. Yung kaya mong mahit, unti-unti. Okay, clear? So malinaw po ba, may natutunan? Okay? So guys, yun lang po yung topic ko. I hope maraming natutunan. Sa topic natin, New Empowered Consumerism, lahat ng naka-attend right now sa topic natin, time will come. Ikaw naman yung next na magsasalita at magsasabi, yes, nakuha ko rin yung tugatog ng tagumpay. Congratulations! God bless everyone and more power. Thank you so much. Back to you, host. Alright. Ayan. So, grabe. Sobrang ganda po ng topic natin ngayon. Ayan. So, mga natuto po ba ang lahat na nasa loob ng ating Zoom ngayon? 75,000 participants. O, diba? Lahat tayo natuto. Ayan. So, kung nagsulat po kayo dyan, so pwede po natin babalikan yan. Ano po, in case kung mawala, makalimutan natin yung topic ngayon, so mababalikan po. Ano po? Ayan, so mag-thank you naman po tayo dyan kay Coach Jomar Acaso. Ayan, so grabe, sobrang ganda po ng ating topic ngayon. Ayan, so mag-thank you po tayo. And then, after po nyan, mag-open cam po ang lahat para sa ating picture taking opportunity. Ayan. Para meron po tayong picture ngayong gabi. Ayan. So, smile po ang lahat. Open cam po. OFW ka man or nandito sa Pilipinas, open cam po ang lahat para sa ating picture taking. Ayan. Ayan. So, bigyan po natin ng heart ang ating speaker ngayong gabi. Ayan. Grabe, sobrang ganda ng topic. Ayan. So, bigyan natin ng heart. Smile po ang lahat. Labas sa camera. Heart and smile. And healthy max po. Tapos siguro healthy max po. Na lahat na nandito sa loob ng ating Zoom. Ayan, so dito po nagtatapos ang ating training for tonight. Lahat
natutunan po natin is apply po lang natin yan para marami po tayong matulungan at makasama dito sa ating negosyo, di ba? At marami po tayong matulungan, mabago din po ang buhay tulad natin sa ginagawa natin ngayon. Ayan. Thank you so much. And I'm Marites Buenaflor, nagsasabing happy Business Day. Ingat kayo dyan. God bless and good night and good afternoon po sa lahat nating kababayan OFW. Ingat po kayo dyan sa work nyo and God bless everyone. You can run the mile, you can walk straight through hell with a smile. You could be the distance, you can run the mile, you can walk straight through hell with a smile. Do it for your people, do it for your pride. You're never gonna know if you never even try. Do it for your country, do it for your name. 'Cause there's gonna be a day when you're standing in the hall. Best. You can be the King Kong banging on